Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Aries, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 18 to 24, 2026. Maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena. WZ7, letter T sa iyong thanks donations, Sir. Ronald Balbuena, WZ as a zebra. 7, letter T sa yung thanks donation. At syempre sa akin mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso rin yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Aries, kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi yun negative It's a warning para magkaroon ka ng idea kung ano yung mga bagay na dapat maiwasan o need to be aware, change of decision. Pero pag gusto niyo na positive reading lang, ang gusto nyo marinig, pasensya na, hindi ito ang para sa inyo na channel. Okay, tingnan nga natin. Uy, ang ganda ng card mo. Parang nandito kasi. Okay. Tingnan muna natin andito ka sa sitwasyon mo na may mga may pag-aalala na isang sitwasyon into your life. Kung sa aspeto ng buhay yan, kung pwede sa love life, sa trabaho, sa pera, or mga bagay na iniisip this time. Yun, nalilito ka. You try to make it balance yung sitwasyon mo this time. Ang nakikita ko sa'yo dito, napaka-very independent mo naman. Handun talaga, you are more on focusing to a positivity, no? So, nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay na naiisip ka na gusto mong gawin this time. Maaaring may mga idea, creativity, or nahandun may mga project ako na nakikita sa iyo na maaaring ito is gagawin mo na or kinakailangan mo nang gawin, no? So, nakikita ko dito. Try to work it out kung ano may mga bagay o sitwasyon na iyon. May mga sitwasyon din ako na nakikita sa iyo na still holding, na hindi mo pa siguro mapakawalan or hindi mo pa ma-let go. But it's up to you to make it happen daw, no? Andun ka sa point na yon. Depende kasi yun sa action mo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito, kung mag-action ka or hindi. Pero nandun ka sa point na iba sa inyo na nagkakaroon ka ng pagsisiyasak or nagkakaroon mga urong-sulong situation, naghahanap ka ng katotohanan, ano ba dapat gawin, ganito ba, ganun ba, ito ba, yan ba, yun ba. Nandun ka sa point na yun, ano, ang nakikita ko sa iyo. But there's a new horizon happening to your life. Ang nakikita ko rin sa iyo, medyo may konti lang frustration, ano, siguro handun nga yung pagkalito. Yan, may mga sitwasyon na nalilito ka. Kaya handun ka rin sa point na maaring iba sa inyo is may mga bagay talaga na nakakapagbigay sa ng overthinking. Dito sa sitwasyon, you hiding your feelings din sa nakita ko, but you try to make it balance din ang meron ka sa ngayon. Yan. Pero may mga parating. Tatahak, ang iba sa inyo is may pagtahak ng bagong journey sa buhay or pwedeng may mga darating na mga new project, new creation, or may mga exciting new idea ako na nakikita sa'yo na ifo-pursue mo. May nakikita rin ako dito na traveling. No, malayo man o malapit yan. Nakita ko dito, maaaring may mga travel situation ako na nakikita sa iyo. Maaaring iba naman sa inyo is yun nga, may mga project, bagong trabaho, opportunity, maraming opportunity or instant opportunity na darating sa iyo. Hoping na makapag-isip ka ng maigi dito. Sa nakikita ko dito. Yun. Iba sa inyo may business kayo, malaki man o maliit yan, may business kayo. May business ako nakikita dito, no? Sa iba naman sa inyo ay may mga parating na ano to? Hindi ko alam kung kontrata yon or there's a papers and documents ako na nakikita sa baraha mo. Yan, baka may mga isusulat ka, i-write o ipapasa ang mga documents, kung ano man yan.
kung may kinakailangan na, no, sa nakita ko. Ingat din kayo sa bandang likod nyo, maaring may mga pananakit ng batok, likod, balakang, basta bandang tiyan, ay bandang ano siya, likod, and syempre, ingat pa rin kayo sa bandang tiyan. Pinag-uusapan ka rin, no? Ang nakikita ko dito. Meron kang 3, 5, 19, 29, and 26. Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Aries. Okay. Okay, nagkakaroon naman ng growth sa'yo sa nakikita ko sa'yo. Bakit may blockage ka, no? May nakikita naman ako movement or may movement ako nakikita sa iyo, but nandun din naman yung confidence mo, nandun naman yung, there's a good purpose din naman yung point na yun, ano? But there's a delay. Maaring nandun sa point na, tulad na sabi ko kanina, baka nagdadalawang isip ka, no? Diba sa inyo, tarot reader kayo? Or maybe there is someone here na nag-i-spy or nagtataro o pinapataro ka, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, maybe are thinking about something, mag-aral ng tarot reading, ganyan. Maaring ganun kayo sa point na yon, no? Baka nagkakaroon ng interest yung iba. Okay, yun natin sa point na yon, may mga konting delay ang nakikita ko sa iyo dito, and then nagkakaroon ng limitation, hindi ko alam why, but there's a limitation situation. Pero ang sinasabi dito, but kung maninindigan ka, if that is your desire at talaga mag-a-action ka, good naman. Siguro handun ka sa point na iniisip mo pa talaga, no? Parang you're researching, maaring ganyan, may mga pinag-aaralan ka pang maigi muna, parang baka may kailangan ka pang i-research bago yun. Pag-isipan mo maigi, kaya sa ma-delay siya. But there's a growth ako nakikita sa'yo, no? Yon. And then also, yung iba naman sa inyo is may mataas ang ego, or maybe ikaw or someone is handin yung pagiging mataas ng ego, handin din yung, hindi ko alam in what way yung paghihiwalay. Pwedeng may naghiwalay, o may taong inihiwalay niya yung sarili niya sa iyo, or ikaw inihiwalay mo yung sarili mo sa kanya. Pwedeng ganun, no? Vice versa. And also, may mga situation na maaari may mga related to a government or official building, tulad ng sabi ko na papers and documents, kung saan aspeto ng buhay mo yan, no? Pwedeng sa mga trabaho rin, sa nakita ko dito. Iba sa inyo mahilig sa kape. May tao na may sikreto or nagsisikreto. Or pwedeng ikaw ito, no? May nililihim ka sa iba sa inyo. Yan, baka iba sa inyo is may mga kakausapin kayo related to an authority. Alam, mga balahibo ng anak ko. Yun. May nakikita rin ako dito na travel. Yan, may travel, ano. Yan. And then also, baka may mga thinking about something traveling, but hindi pa sa ngayon, maaring ganun sa iba sa inyo. Yung iba naman sa inyo is, mayroon din akong nakikitang vehicles. Teka lang, may nakita akong May nakita akong vehicles sa iba sa inyo. Hindi ko alam in what ways. Nagda-drive ka ba? Bibili ka ba ng vehicles? Nag-iisip ka ba ng magpagawa ng vehicles? Or ano mang vehicle siya? May vehicles ako nakikita sa'yo. Yan, may mga distance, ano, maybe there is someone here na nagkakaroon ng distansya sa'yo or dumidistansya, or maybe this is you. Yan, tingnan nga natin. Magkakaroon ka ng quarrent or questioning when it comes sa isang babae. Yan, magkakaroon ka ng ano yan. Magkakaroon ka ng mga ganun. Tingnan natin na yung energy. Iba sa inyo, basta mag-trust ka lang daw sa intuition mo, ha? When it comes sa good health naman, is nakikita ko naman mas magiging okay naman siya, pero syempre, hindi man ako doktor. Pero mag-ingat pa rin kayo, no? Ikaw or someone into your life, pwedeng ganun na medyo baka need ng self-care, baka nagiging masyadong emotional, no? Kasi pag nagiging masyadong emotional, pwede rin din maging cause ng syempre, di ba? Yun ang nakikita ko dito. And then also, pagbabalik din ng vitality mo o lakas ng loob. May sinasabi na you can harvest yung mga ginawa mo daw sa nakaraan. Kung ano yung ginawa mo sa nakaraan, yun daw ang mga harvest mo. Or there's a karma from the past situation. Ako nakikita na pwede rin naman ito sa iba is may tao from the past na pwedeng magkaroon kayo ng connection muli. Or pwedeng halimbawa kung nasa ibang bansa yung kamag-anak mo, nasa ibang province man yan, barrio, baka magkakaroon kayo ng connection, or ikaw ang kukonek, or siya yung kukonek, pwedeng ganun.
Energy ni Aries. Or thinking about connection. Pwedeng ikaw or siya. Energy mo. Okay, energy mo. Ganun. Energy mo. Masakit ba katawan mo? Ay, sorry ah. Andito ka sa sitwasyon ko, maaaring may mga nararamdaman kang pain. In what way, hindi ko alam. Siguro sa trabaho mo, sa mga activity mo, or pwede rin naman nananakit yung mga buto-buto mo, kalamnan mo, kasukasuan mo, kung ano man yan. May mga pain situation ako na nakikita sa'yo dito. Andun din yung situation na marami ka rin iniisip. This time sa nakikita ko, no? Marami kang iniisip. Yan, may mga bagay ka na the King and the Queen of Cups. May mga bagay ka na, yan, 9 and 9, no? Panalo. Ngayon, ang dami mong iniisip. Ang dami mong iniisip. Pero wala pa ako nakitang action. Pero, handun yung hope. No? Yung parang, may mga hinihiling ka na makamit or maganap na situation in life. Maybe in any situation, goal, something, ganyan na nakikita ko sa'yo. Kaya nakita ko sa'yo yung energy mo, yun nga, nagkakaroon ka na out of control ka. Yan, may mga, nagkakaroon ng mga delay, cancel situation sa iba sa inyo. Siguro na handun yung point na maybe you're thinking about something bad timing, hindi pa pwedeng i-force to, hindi pa pwede ganito, dapat wag muna. Siguro na handun ka sa point na yun, ng pagkakaroon ng pag-aalala, nagiging slow yung mga bagay-bagay into your life. Yan, maaring may mga bagay na nai-stagnant ka sa buhay mo this time. Tingnan natin ang iyong parating. May mga kinikim-kim ka na mga bagay-bagay o sitwasyon. Anong parating po kay Aries? Wait, ano na yung 9 mo, oh? Tatlong 9. 9. Wow, meron kang fulfillment in life. Ano po ito? Parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is vice versa tayo kasi hindi ko nang binanggit yung pangalan mo. May tao ako na nakikita dito. The Fool again, no? The Fool and the Fool. Sabi ko na ngayon. Yung iba dito, dumadaan kayo when it comes to ganyan. Kung ano man yan, o may mga kakausapin ka related to a judge, law, or advisor, ganyan. Okay, yung parating sa iyo, there's an offering situation ako na nakikita sa iyo, Aries, or maybe there's an idea ako na nakikita sa iyo na maaring, yun nga, tulad ng sabi ko, hindi mo siya ma-pursue sa ngayon. Kaya ang nakikita ko sa iyo is, hoping hindi siya, siguro hindi mo lang alam paano umpisahan, maybe ganun. Kasi pwede rin na nagkakaroon ka lang na bukas na lang, pagpapaliban, ganyan. Pwede nagkakaroon ka lang ng papaliban. But there's an offering ka. May mga offering ako na nakikita sa iyo, tulad ng sabi ko kanina. And then also, sa nakikita ko sa iyo dito, may tao na gusto kanyang kausapin. Or maybe gusto mo siyang kausapin. Vice versa. May tao ako na nakikita na gusto niya sa iba sa inyo is this is a reconciliation, ako nakikita dito, or may tao na gusto makipagkasundo, yun ang nakikita ko, ikaw to or siya, yun. And then also is parating sa iyo is may isang sitwasyon na magkakaroon ng transformation, or there's a end of a cycle situation happen into your life. Yun ang nakikita ko. Parang babalik ka sa simula, or may mga mailelet ko ka na this time, or may mga pag-uumpisa, or mag-uumpisa ka. Ganon, yun ang parating din sa iyo. Maraming offer ako nakikita sa iyo eh. May mga pagbabago, may mga pagsasaayos na gagawin, o isasaayos, pwedeng ganon sa iba.
may mga unexpected change, and may sinasabi rin na paglipat. In what way, I don't know. Siguro, lipat ng bahay, lipat ng lugar, ng trabaho, ng tirahan, or may mga sitwasyon ka na something paglipat, or someone is lilipat. Pwedeng gano'n. Yun ang nakikita ko dito. Or nag-iisip, no? Yun ang parating na nakikita ko. And then, may nakikita rin ako dito na sana hindi lahat, but there's a person here na disloyal. Yan, merong may mga goal, yun nga, tulad ng sabi ko, may mga goal na nagkakaroon na pagpaliban, or maybe hoping hindi mag-failure, sa nakita ko. But you need to start a beginning kasi sa kinakita ko dito. Meron din ako nakita na nang liling lang, may pangliling lang, o lilinglangin ka, parang ganon. Kuhanin mo lang doon. Hoping hindi ikaw yun, Yan ang nakita ko. May tao rin na weak ako nakikita, sana hindi rin kayo yun. Yun ang nakikita ko dito. And then, may mga tao na hindi talaga sila very supportive pagdating sa'yo. Sa iba sa inyo, yun. Sa iba sa inyo, may mga gusto kayong, parang naghahanap ka ng isang clarity into your life at nandun ka sa point na may mga bagay ka na gusto mong i-correct, or gusto mong itama, or gusto mong actionan this time. I-force mo lang, kasi may doubt ako nakikita sa iba, There's a lack of clarity at a lack of idea and lack of focus din yung iba. Hoping hindi magkaroon ng mga missed opportunities, ako na nakikita sa iba sa inyo, Yun. Sa iba naman sa inyo is may tao talaga na nagsisinungaling. Or may tao na pwede rin na ayaw kanyang kausapin or ayaw mo siyang kausapin. Anak, baba ka muna, anak. Dapat iwasan. Dapat pong iwasan ni Aries. There's a loss. Tandaan nyo, maraming klase ang loss, Yan. Basta ako anumang loss yan, but there's a loss situation. Ako na nakikita dito. Tingnan natin. Ang dapat iwasan ni Aries. Dami naman. Okay, dapat mong iwasan. Syempre yung have the tuto. Ang dapat mo iwasan yung ma-imbalance ka. May mga bagay din na iwasan mo na hindi mo harapin yung fear, kung if meron man, o yung decision making to pursue. Ganyan. Kung may mga naiisip ka, i-force mo yun. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka makapag-desisyon sa buhay, pagpapaliban, iwasan mo. Kasi alam mo naman sa sarili mo yung totoo diba? Alam mo sa sarili mo paano ka magsasucess, alam mo sa sarili mo paano gagaang yung energy mo, diba? And iwasan mo yung mga takot, or confusion, or fear, or anxiety, or stress, ganyan. Iwasan mo na masyado ka ma-overwhelm in your situation, yan, sa mga overwhelming of information, ganyan. Baka, yung lang, tamang pag-iisip lang, ganyan. Baka pag masyado ka na-overwhelm, maging cause of yan, di ba? Maging cause of hindi magandang outcome. Kaya, you need to be, rin talaga. Kailangan din ng pag-iingat, sa nakita ko dito. And then, iwasan mo, syempre, yung mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, and believe sa sarili mo. And alam ko naman hindi ka ganon. But if there is someone na ganon nga, yung mga walang tiwala sa'yo, hindi believe sa'yo, mga salungat na tao sa'yo, ganyan. Yung hindi ka talaga yung mga taong may galit, alitan, hindi ka nila nakakasundo, iwas ka na lang din. Siyempre ikaw din, magpigil ka rin sa sarili. Mag-ingat ka rin sa mga sasabihin mo, ganyan. Sa mga tao na pakikitunguhan mo, kakausapin mo, ganyan. Umiwas ka sa mga tao na gagamitin ka lang, or ikaw, umiwas kang manggamit ng tao, yan. Vice versa naman tayo. Mo rin sa sarili mo. Siyempre, lahat naman tayo ganun. Yan, umiwas ka sa ganun ha, ingat-ingat lang din. Tsaka yung overspending, if ever man, try to make it balance. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, patient ha, habaan mo pa yung patient mo. Hanggat maaari, habaan mo yung patient mo. Ay, may devil. May devil. Galileo.
Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, in love, Aries. Uy. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, Aries, may taong babalik or may taong nahahatak pa siya na nakaraan. But kung ikaw is single, tingnan natin ha. But you need to be patient. Ang sabi dito, no? Kung single ka, ay, nakalaleo. Sabi ko na nga ba, kasi darating si Devil. Ay, kung single ka, Aries, maaaring may makikilala ka na isang tao na medyo may toxicity. No? Ako nakikita dito. But you need to trust your intuition dito, ha? Huwag kang pabigla-bigla. You need to see the fact of the situation. Hindi inaagad-agad, no? Pag-isipan mo maiki kung nararapat o dapat. Pero ang nakikita ko dito is makikilala ka na either siya is may family na or may karelasyon. Yun ang nakikita ko. And also itong tao na to, pag nakilala mo to, may boundary siya eh. Hindi ko alam why, but magkakaroon siya ng boundary sa'yo. Yeah, there's a boundary situation. And then, kung kayo naman is separated na nitong tao na to, oo, kasi medyo may pag-iwan sa ere na naganap, naging toxic yung relationship, hanggang sa na-stress. Ang nakikita ko dito, may third party sa iba. And then, andun yung talagang nakipagkompetensya pa ang bawat isa when it comes in this relationship. Kumbaga, kahit na nagkaroon ng burden in this relationship, nakipagsapalaran yung isa. At yun talaga ang buhay, di ba? Dumating talaga yung point na kailangan maghiwalay. Pero isa sa inyo is handon pa rin sa nahang, no? Ako nakikita dito, nahang pa rin siya, ang nakikita ko dito, pero nahatak siya nakaraan eh. No? Have the tower. Nahatak siya na nakaraan dito, pero ang nakikita ko sa kanya, nagmamatsyag pa rin to. Maybe ikaw ito or siya is nagkakaroon pa rin ng pagmamatsyag dito sa relasyon na to, no? And then kung kayo naman is in a relationship, may time na hindi talaga kayo nagkakaintindihan. Yun na nakikita ko. Kung may third party to, yun ang pinakamasaklap sa lahat, no? Yeah, may pa time na maaring hindi kayo nagkakaintindihan, nagkakaroon ng maaring hindi nakikinig maigi yung isa sa inyo, kahit nagsasalita, hindi pinakikinggan. Kaya handuin yung pain na nararamdaman and sadness na nakikita ko dito. They feel burden or hindi yung mga battle or yung deep wound ng situation na to, no? So, kung mayroong third party to, handun talaga yung tinatanggap ng isa sa inyo na okay lang, kahit may iba, nandun sa point na yun. Kahit na nasasaktan, nahihirapan, nabibigatan ako dito sa sitwasyon. Pinasok ko to, makipagsapalaran ako. Nandun sa point na yun, yun. There's a controller situation, ako na nakikita dito. Yun, ang nakikita ko, no? Sa iba naman, kung wala naman kayong third party sa nakikita ko dito, may mga konting sadness na pinagdadaanan yung relationship na ito. But you try to make it balance yung relationship. Yun nga lang, isa sa inyo hindi nagiging totoo. Yun. Hoping hindi lahat kasi sa may third party man yan or wala man, kasi may nakita ko dito na maaring isa sa inyo is nagkakaroon ng pangliling lang o nagkakaroon ng pandaraya. Yun na nakikita ko dito, no? Yun. Siguro alam mo naman to. No? So, nakita ko dito. May mga sitwasyon na nagkakaroon ng sadness at parang may mga bagay na feeling rejected or feeling may mga bagay na hindi kayang ma-accept o hindi ma-accept. Ikaw o sa kanya. Part. Ganun.
Pwede magbigay ako ng another message. Baka maligaw na naman kayo ha, yung mga ano dyan. Another message ha, magbibigay ako ha, kasi samayin ko siya. When it comes to another message, may nakikita ko dito na tao na i-judge ka. May tao na magiging very harsh sa'yo o hindi maganda yung pakikipag-usap or masakit magsalita. May tao na nag-iisip, hoping hindi ikaw, may tao na nag-iisip ng masama sa'yo or kabiguan, ganyan. May tao na gagawan ka ng chismis na kahit hindi totoo, ganyan. And then also is may naiinis masungit, nayayamot, parang ganun. Baka ikaw moody-moody or someone, ganyan. May manipulative. May tao na cold, maybe ikaw ang cold or someone is nandun talaga yung pagiging cold niya sa'yo, no? Yun, medyo may mga magagaspang yung ugali. Ingat na lang din. Money ni Aries po. Ay, 3 of Swords. When it comes sa money mo, we have the 10 of Pentacles. Okay, when it comes sa money mo, nandito yung, okay naman yung money mo, no? Kasi we have the 10 of Pentacles. Dito, meron talagang material success coming. Andun yung wealth prosperity. Ang nakikita ko dito. Nakikita ko rin dito, siguro iba sa inyo may mga pag-uusapan kayo related to mana, mga territorial, o kaya is mga bahay, ganyan. May mga ganun situation. When it comes sa money mo kasi, hoping, nagiging okay yung money mo Ang hindi ko lang maintindihan, kung itong tao na to is nakakonect na siya sa'yo, or ko-connect pa lang siya sa'yo. Kasi may tao dito na nagsisinungaling or magsisinungaling siya pagdating na connected, either this is sa trabaho or pera. Nagsisinungaling siya, as in. Kaya mag-ingat ka pagdating sa nakikipag conversation ka related to a money. Naku po. 3 of Swords. 3 of Swords dyan. Ang kalalabasan mo dyan ay emotional. Mag-ingat ka. Basta pagdating sa money at money na ang pinag-uusapan, you need to be aware at mag-trust ka sa intuition mo. Huwag kang maging impulsive or papigla-bigla. Kasi may nakikita ko dito na taong magsisinungaling. Or may pagsisinungaling pagdating sa pera. Advice po. Kung nabasa, kung napanood nyo yung year 2026 natin, sinabi ko na yun. Sinabi ko na rin yun dati sa year 2026 prediction ng mga Aries. Alam ko nagbanggit ako dun din about sa pera. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. May mga iba pang lumabas to. Okay, when it comes sa advice, ay hindi mo na advice Hindi mo na advice. Okay. Ay, ganun. May tatahak ng bagong May iba sa inyo tatahak ng bagong direksyon. May hinihintay ka? Iba dito may travel. Malayo man o malapit yan. Okay, sa nakikita ko sa'yo, hindi muna tayo advice Bibigyan ko pa kayo ng Hindi ko alam kung ikaw kasi andito rin yung ibang tao no? Family, lovers, karelasyon, kamag-anak, kung sino man to. May tao, basta may hoping, wala, hindi nyo energy. May nakikita kong doktor, hospital, hindi ko alam kung check-up siya, or ano to ito, maintenance, but may nakikita sa iba is may mako-confine.
Or pwedeng ikaw, magpapa-confine ka ba? Or someone is magpapa-confine, magpapa-ospital, check up, ano ba yan? May ganon, ano ba yan? Kung sino ba yan? No? Basta you need to be very careful when it comes sa sarili mo or someone who's connected sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. No? And then also, syempre, is when it comes sa advice na tayo, mag-advise tayo ha. Ay, ganun, universe, talaga. Meron ka daw ginagawang sitwasyon na pointless. Parang you're sacrificing pointless situation. Parang nandun ka sa parang walang kabuluhan daw yung, may ginagawa ka na walang kabuluhan, yun. Hindi naman siguro kay lahat to. Well, kung isang aspeto ng buhay mo yan, siguro alam mo na rin yun. Kung saan yun. Yan. Meron, yung iba dito na there are stuck situation ako nakikita. Okay, when it comes sa advice sa'yo, value yourself, no? Value yourself. Alam mo naman how you value yourself, diba? Siyempre, hindi lang yung, oo, pinapahalaga ko, minamahal ko. Hindi lang yun. Siyempre, inside and out, no? Ang sinasabi dito. Value yourself, value the person who value you, and siyempre, huwag ka daw mawala ng pag-asa. And then, ang sinasabi rin dito, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo ng lumaya, bumitiw, mag-release, or kailangan mo ng lumayo, ialis ang sarili mo doon, this is the time na ang sinasabi ito. And may mga bagay din na sitwasyon na you need to be enlightened, no? And be happy in a good way sa nakikita ko sa'yo dito. Sa'yo, don't delay, huwag ka malalack of directions into your life, focus sa mga tao talaga na nagbabalyo sa'yo or nagmamahal sa'yo ang nakikita ko sa'yo dito. Basta, focus and more on patient and control yourself ang sinasabi rin dito. And wala lang, focus lang, no? Be brave and courage. Yan, lakas ng loob, tapangan mo, tibay ng loob, katatagan is needed. Alam ko naman yung always ganyan ka, Aris, ano? Yun, basta ang pinakaano lang to, focus and patient and control in any situation in life. Meron kang 10-10-10, no? Ang dami mong 10. May mga completion ka. Magkakaroon ng mga abundance, happiness, and may mga material success coming sa iba sa inyo. But, ang sinasabi rin dito is may mga bagay lang na kailangan mong ilaya yung sarili mo. Hindi ko alam in what way. O siguro yung mga deadmahin, yung mga basher, if ever na meron, o yung mga distraction, pwedeng ganun. Kasi, baka mahigop mo yung negativity nun, di ba? But na alam mo kung saan part ng buhay mo yan. Arigato namaste, God bless.